Ngayon mga paps, pag-uusapan natin bakit maganda ang 7-seater sa mga first-time car owner. So, Kuya Shane, bakit nga ba maganda yung 7-seater as first-time car owner? Well, maganda kasi siya, aside sa pampamilya, lalo na kung medyo malaki yung pamilya, pwede nyo rin siyang gamitin for business or in the future use na. Like example, kinailangan ninyo ng malaking cargo space. Kung naka 7-seater ka, di siguradong maikakarga mo na kagad. Pero ikaw, Kuya Shane, ano ba yung first car mo? I think hindi 7-seater, tama? Yes, yung first car ko kasi is hatchback. 5-seater lang siya. And ang reason ko naman bakit yun yung binili ko, dahil maliit lang kasi yung parking space ko before. So wala pa ako talaga yung malaking space para sa 7-seater. Pero ngayon, meron na akong 7-seater. Kaya yan yung sinishare ko sa inyo ngayon. So ngayon, Kuya Shane, magbabasa tayo ng mga comments ng mga sumusubaybay sa vlog mo. Kung ano naman yung tingin nilang reason, bakit dapat 7-seater ang first car ng mga first-time owner. Yes, yun. Maraming salamat sa mga nagko-comment dyan, yun. Pag may nagpo-post tayo, mag-comment down below kayo para at least sa susunod na mga vlog natin, baka mabasa na yung mga comment ninyo na sobrang gaganda. Ang dami nilang comment. Yung iba, hindi namin mabasa na yung dahil mas gaganda talaga. Kaya pag magko-comment kayo, gandahan ninyo para mabasa natin yan sa mga susunod na vlog. So ito, Kuya Shane, yung first comment ni Sir Jefferson. If may budget daw ng konti, mas madali daw mag-downgrade kaysa mag-upgrade. So yung things we considered is first, multi-purpose daw. Pwede sa family of 3 out of town, pwede sa tropa, pwede sa business pag may future. Panghakot ng gamit, pag lumilipat ng bahay, pwede ring pangkargahan ng tiles or toilet kapag pag nagpapatayo ng sasakyan. Reminder lang huwag niyong kakargahan ng sobrang daming tiles yan. Napakabigat ng tiles. Baka mamaya nakarga mo nga pero pagkatapos nun sira na yung mga shock ninyo. Huwag niyo na masyadong kakargahan kung hindi pang kargahan yung kotse ninyo. Tapos second yung comment is wala na raw mga what ifs na sana 7-seater na lang pala yung binili natin, konti na lang. Yes. Kasi unlike daw pag dalawa lang kayo, di kayo mapapaisip na sana 4-seater. Kaso kapag may pamilya daw, minsan 7-seater daw talaga yung mas magandang option. Yun, ang ganda ng comedy sir, no? Napakahaba. Tapos ito pa, Kuya Shane, comment ni Sir Efren, dahil daw usually sa culture ng Pinoy, gusto natin kasi pag umaalis daw, buong pamilya kasama, walang maiiwan. Tapos, second, kaunti lang daw yung difference sa 5-seater. Mas malaki yung makina at mas goods daw sa hatakan. Mas malaki tingnan at hindi ka raw masyadong kawawa sa expressway, lalo na kapag ang katabi mo, bus at truck na kasabayan mo. Siguro nag-aalala siya dyan yung baka kumakalog-kalog. Sa bagay, pag maliit yung kotse ninyo, ramdam nyo talaga yung daan ng mga malalaking sasakyan. Tapos ito, fifth comment niya is comfortability. Mas maluwag yung loob, pwede ka raw humiga. And lastly, spacious, maraming maisasakay na gamit. So siya daw ay owner ng Honda BRV. 7-seater nga yung BRV na yan. 1.5 yung engine. Next comment ni Sir Tom, reason daw bakit kumuha siya ng 7-seater agad is for the family. So, yung lifestyle daw kasi madalas silang bumabiyahe sa probinsya. Of course, kasama daw yung mga pets nila at pet lovers sila, no? So, marami silang mga bagahe. So, mostly dito sa first 3 comments na nabasa namin is all about family, business, and yun nga, yung spacious siya, mas comfortable daw. So, magbabasa kami ulit ng comments later after. Ayan, hintayin nyo yung mga comment pang susunod, para baka yung comment na ninyo yung mabasa, At yun nga, parang lagi nagre-rely dun sa family, cargo space, tapos yung yung malakas humatak. Well, totoo talaga, Siyempre, mas malaki nga naman talaga yung makina nitong mga 7-seater natin compared sa mga 5-seater. Ngayon, yan, magbibigay na si Ate Ann ng mga, ano nga ba talaga yung mga reason kung bakit 7-seater na ang dapat ninyong bilhin as first-time car owner. So yun, Ate Ann, ano nga ba yung mga reason na yan? So, ang first, kasi gaya ko,
or gaya natin, ang first car natin is 5-seater. And sabi ko noon, hindi naman araw-araw marami tayong sakay. We're family of 3, by the way. Pero yun pala, nare-realize mo na habang tumatagal, kapag pala may mga lakad, sasama pala yung mga friends mo, family mo. So, we realized na maganda pa rin talaga magkaroon ng 7-seater. So, first na consideration mo, bakit 7-seater yung dapat mong piliin is, kaya nga nun, mas marami kang maisasakay. Yun. Actually, may experience kami yun eh. Kasi yung first car nga namin is a hatchback. Tapos, kasama namin yung family niya, yung mga kapatid niya. And unfortunately, maraming anak. So, yung hatchback ko, almost nakapagsakay yata ng, if not mistaken, 6 na tao. So, siksikan kami sa loob, may bata din. Oo, may kalong na. Tapos, meron pa doon sa likod, kasi yung hatchback ko, meron siyang space for the luggage. So, may tao pa doon isa. Oo. So, kasi galing sila sa province and we want to bring them around metro. So, pag pala ganun karami yung kasama mo, mahirap naman kung magdadalawang sasakyan kayo. Dapat sa isang sasakyan kayo for the bonding. Doon namin na-realize na ang liit pala ng 5-seater for us. Yes. And yun, ano ba yung next natin dyan? Next is mas bagay siya sa negosyo or if meron kang errands, pwede mong maisabay. Ayan, nako sa mga may future dyan na magnegosyo. Yan, maganda nga naman talaga yung 7-seater. Actually, no, yung family car namin, yung una naming kotse sa family namin, it's a Tamaraw FX. Actually, 10-seater pa nga yun. And yun, ginagamit namin yun before, mapambili ng mga appliances kasi naging negosyo din namin yun before, yung appliances. So, namimili kami. And yun, naikakarga nga namin yung mga washing machine na yan, mga TV. Dati, ang babalki pa ng TV. So, naisasakay namin talaga nga yan dun sa aming Tamaraw FX. Kung kumuha nga kami ng kotse, probably yung washing machine di magkakasya eh. Tsaka yung mga TV dati, yung mga 21, ewan ko, nare-remember nyo pa dati, yung mga bulky ng mga TV. Hindi ang kasya sa maliliit na kotse. Tsaka yung iba na mga car owner na usually ang work nila is through events, yung mga nag-e-events. So marami silang dala, marami silang bagahe. 7-seater is good for them kasi 'di ba pwede mong tupiin yung likod para magkasya lahat ng baggage mo. Oo, tama 'yun, kasi hindi lang naman yung third seat ang natutupi eh. Usually hanggang second seat natutupi yan kaya napakalaki niyan eh. Actually, ito isang lang dyan. Yung hatchback ko kasi is nakapagsakay na rin yun ng washing machine nung bumili kami. Natutupi yung gitna. How much more kung 7-seater? Kasyang-kasya talaga. Yes. Tsaka usually kapag 7-seater, maraming pwede kang side hustle. Na halimbawa, may lakad ka papunta sa probinsya, pwede ka mag-carpool. Pwede ka magsakay. Yun ay common nung pandemic season. So, pwede ka pa humita. Or either, magdala ka ng bagahe na pwede kang... yung pambenta. Pasalubong. Pasalubong. Hindi ka mag-aalala sa 7-seater kasi napakarami mong cargo space. So, kahit 3 kayo, kung marami ka naman mamili, usually galing kang probinsya, pumunta ka ng Manila, may mga pampinamili ka, kasyang-kasya sa sasakyan mo. Yan. So, third, Kuya Shane, is yung comfort pag malayo yung biyahe. Kasi pag long drive daw, mararamdaman mo siksikan eh. Kapag 5-seater kasi, tapos mga 4-5 kayo, ramdam mo na medyo siksikan, lalo na kung medyo malalaki yung katawan nyo. No? Oo, yes, oo. Kasi, ang dyan, halimbawa, 5-seater kayo, tapos 5, ang pinaka hindi komportable dyan, yung nasa second row yung gitna. Kasi wala kang magiliran eh. Unlike kung 5 kayo, tapos yung isa nandun na sa third row, so kahit saan siya doon gumilid, mas komportable. Plus, halimbawa, di ba, pag naglo-long drive nga, may dala kayong cooler, mga snacks, mas spacious sa loob ng sasakyan. Oo, tama naman yun. Yan. Pang pamilya talaga ang 7-seater. So, yung fourth is, lagi kang handa pag may biglaang lakad. Yung tipong biglaang may outing, may susunduin ka sa airport. Kasi pag 7-seater, kasya talaga. At least 7. No? Lalo na yung balikbayan box. Hindi yan kasya sa mga alanganin sa sedan yan.
Lalo na halimbawa magkakasama kayong mga pinsan nyo, friends nyo, gaya ngayon ngayon na on the season. Tara, tayo, kain tayo sa kung saan man. Mhm. Madali, kasya tayo. Oo, Sige, hindi ka sakay masyado na. mag-aalangan na, ay, baka hindi kasya. Yun, So, yun, mga paps, no? Kumbaga, yan na yung mga reason kung bakit 7-seater. Pero syempre, ang bottom line pa rin dito, no? I-considered muna natin din yung parking space. Gaya nga yung nangyari sa amin, bakit hatchback na 5-seater lang yung una naming nabili, dahil nga dun sa consideration din ng parking space. Kasi kung tutusin, trip din naman namin talaga yung 7-seater as our first car. Kaso, yun nga, unfortunately, hindi siya suited para dun sa parking space namin. And aside dun sa, syempre, nagsisimula pa lang yung pamilya, medyo maliit pa yung budget, so medyo dun muna kami sa mas mura. Pero yun nga, kung meron naman kayong budget, ayan, may allotted naman kayong pera para makakuha ng 7-seater. Kasi minsan ang difference lang, mga 3,000 to 5,000 baka maliit na sa inyo yun. So at least, 'di ba? 7-seater, sabi nga wala nang mali. Hindi ka na halos maghihinayang na sana 7-seater yung kinuha ko nung naka 5-seater ka pa. Yun lang yung iniiwasan natin dito. Ikaw, Ate Ann, ano yung natutunan mo dito sa ating pinag-usapan na bakit 7-seater ang first car mo? Ako kasi parang feeling ko mas sulit in the long run kung 7-seater yung piliin, no? Kasi unang-una, if may budget kayo, tapos starting family kayo, di mo naman alam kung magiging 2, 3 yung anak mo. Tapos may mga bagahe kayo, may mga biglaang lakad kayo, pwede kayong magnegosyo. So parang all around, pwede mo siyang magamit ng iba-ibang purpose. Hindi lang basta pang travel. Yun. So yun ayan sana nagkaroon na kayo ng konting idea with regard sa 7-seater. Pero ito yung pinaka-final reminder ko sa inyo, no? Kung 5 kayo sa pamilya, wag na kayong kukuha ng 5-seater. Mag 7-seater na kagad kayo. Okay? Kasi tandaan natin, pag 5 na kayo, may cargo space, wala na kayong cargo space dyan. So at least, 'di ba, kung 5 kayo, 7-seater yung kinuha ninyo, komportable lahat kayo as a family. At makakapaglagay pa kayo ng mga luggage ninyo. So, maraming salamat din sa lahat ng mga nag-share na experience nila kung bakit 7-seater yung gusto nilang unang kotse. Yun, maraming salamat doon sa mga nagko-comment doon sa aming mga pinopost. Yun, maraming salamat sa inyo, no? We appreciate your comment. And yun, sabi ko nga, pag nagpo-post tayo, kasi yung mga pinopost namin dyan, yan yung mga posible naming topic in the future. Kaya, yung mga comment ninyo, gandahan pa ninyo para mabasa namin yan, para ma-share nyo rin yung idea ninyo sa ibang tao. Kasi, minsan dyan din kami nagre-rely ng mga sasabihin namin dito. Oo, tsaka mostly dun sa lahat ng nabasa natin talaga, pag 7-seater talaga, pang family lagi yung sinasabi nila. So, sa Philippine culture kasi talaga, family is very essential talaga sa atin. So, yun mostly yung mga comments. Oo, yun. So, yun, no? Maraming salamat sa mga nagko-comment. Maraming salamat sa mga nanonood, nagsusupport ng aming mga vlog. Have a nice day. Mag-ingat tayo lahat.